full of gratitude, reflecting the goodness of God throughout the year. As we lift our voices and offer our thanks, let us remember the powerful words of 1 Timothy chapter 4, verse 4. For everything God created is good, and nothing has to be rejected if it is received with thanksgiving. May our praises and thanksgiving flow freely as we begin the time of worship. With every breath, we lift your name. For all you've done, we'll sing your praise through every trial. We find your grace in every moment. You lead the way from morning light to evening snow. Your goodness in our hearts will show. We'll walk in faith, no fear inside. In your creation, we abide. We are thankful, hearts alive, dancing in your love. With pride, with grateful praise, we lift you high. For all you've given, we testify. For all you've made, we give our thanks. In every season, we will stand with joyful hearts. Our voices rise in faithful praise. We lift our eyes. With your thankful hearts alive, dancing in your love with pride, with grateful praise, we lift you high. We are thankful hearts alive, dancing in your love with pride, with grateful praise, we lift you high. We are thankful hearts alive, dancing in your love with pride, with grateful praise, we lift you high. For all you have given, for all you've given, we testify. Come on mga kapatid, palakpakan natin ang Most High God and let's offer our thankful praise. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are thankful hearts alive, dancing in your love with pride, with grateful praise, we lift you high. For all you have given me, we testify. With every breath, we lift your name. For all you've done, we sing your praise. Through every trial, we find grace. In every moment, lead the way from the morning light to
creation we abide. We are thankful, hearts alive, dancing in your love with pride. With grateful praise, we lift you high. For all you have given, we testify. For all you've made, we give our thanks. In every season, we will stand with joyful hearts. Our voices rise. In thankful praise, we lift our eyes. We are thankful, hearts alive, dancing in your love with pride. With grateful praise, we lift you high. For all you have given, we testify. As we continue in this worship, let our hearts shift into a deeper reflection on God's unwavering goodness, even through life's challenges and trials. His faithfulness remains. Let us now lift our voices together in a song that echoes our trust in His goodness. In every
goodness overflows. Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong likod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Malaking kagalakan po sa amin na kayo ay maging kapatid namin kay Kristo. Kagalakan na nagpaginhawa po ng aming pakiramdam sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Maraming bagay po ang dapat ninyong matandaan sa mga mapag-aaralan. Malaking tulong po kung makapagtatala kayo. Asahan din po ninyo ang pagtatanong ng inyong mga tagapangalaga at ng inyong mga tagapangasiwa upang matiyak na hindi ninyo napalagpas ang mahalagang aral ng gabay na ito. Yamang kayo po ay nakahanda na, atin na pong pasisimulan ang pag-aaral. Ang gabay ng Kristiyanong ganap bilang una ay pinamagatan ang vision at mission ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay may tiyak na tinutungo. Isang kalagayan na ang Panginoong Diyos ang nagtakda. Siya rin ang naghanda ng paraan upang maabot ng Iglesia ang takdang ito. Bilang kaanib sa kabanal-banalang Iglesia, mahalaga na maalaman at maunawa natin ang vision at mission. Ang vision, batay sa Strong's Hebrew and Greek Bible Dictionary, ay kauzon sa wikang Ebreo. May tiyak ito na kahulugan na sight o pananaw, a dream o pangarap, oracle o pangitain. Kung itutulad po natin ito sa naglalakbay, ito po yaong destinasyon na nais nating marating. Kung itutulad sa gumagawa ng bahay, ito yaong inaasam na larawan ng bahay na nais nating magawa. Tiniyak ng kataas-taasang Diyos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng vision o pangarap sa pamamagitan po ito ng pagtuturo ng Biblia. Dahil ito ang nagbibigay ng direksyon sa isang bayan o isang bansa. Kung wala nito, ang bayan ay mapapasama o mapapahamak. Ayon po sa Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Sa pamamagitan ng mga talinhaga ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay maliwanag nating mauunawa ang kanyang vision para sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi o mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapot ng tumubo ay lalong malaki kaysa sa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Pagkatanghal, ito ang magiging maluwalhating kalagayan ng kanyang kaharian o ng kanyang kabanal-banalang Iglesia. Ang pagdami ng mga kaanib nito ang nangangahulugan ng pagkaligtas ng maraming kaluluwa. Kaya't maliwanag na nasusulat ang kalooban ng Diyos sa vision na ito. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik,
At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Kaya't ang vision o pinapangarap nating makamtan na inihanda ng kataas-taasang Diyos buhat pa ng walang pasimula para sa kabanal-banalang iglesia upang siyang magtulak sa atin sa mga pagsisikap sa paggawa ay ito. Ang kabanal-banalan ay matatanghal sa kapurihan at kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. The Most Holy Church will be exalted for the glory of the Most High God. Gaya ng agila, tayong mga magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ay walang pagkapagod na maghihintay at masayang gagawa para sa kaganapan ng vision na ito. Kung ang vision ang larawan na ating inaabot, ang mga tiyak na paraan na inihanda ng Diyos na ating gagawin upang ito ay ating marating ay tinatawag na misyon. Inihahayag ng misyon ang mga bagay na gagawin, kung paano ito dapat na magawa at papaano ito dapat na maipagtapos sa kaganapan ng ating vision. Ang ating mission, batay sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay mababasa po natin sa Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Batay po sa talatang ito, ang ating mission statement ay ito: ang ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit sa buong mundo, magbunga, alagaan at tiyakin na ito ay mananatili at magiging isang banal na bansa na kumikilala sa Panginoong Kristo Jesus na kanilang Panginoon na may pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ang misyon na ito ay tinatawag sa kabanal-banal na iglesia na Abimib, ang binhi ng isang mundo, isang bansa. Sa kaganapan ng hangarin na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, tayong magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay buong pagkakaisa na nagtataguyod ng mga ministeryong nagsusulong ng ating misyon. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: mga ministeryo ng pag-akay ng kapatid sa mga kaanak, kaibigan at mga kakilala na hindi pa kapatid sa kabanal-banalang iglesia, gaya ng Bethel Evangelization na isinasagawa sa tahanan ng kapatid. Ang Akay Agape na itinakdang pang-iglesia, kampo at sakop. Ang kabanal-banalang krusada na isinasagawang pangpastulan na pinangangasiwaan ng mga matatanda sa iglesia. Maaari din na gawin ang pag-akay sa mga takdang pagkakatipong pagsamba at mga pagpapasalamat. Tanging handog na misyunin o THM ang tawag natin sa naaakay na magpamisyon o maturuan ng aral ng Diyos. Kung walang pagkakataon ng ating THM na tumungo sa mga gawain ng ating pagpapahayag, atin silang pinupuntahan sa tahanan kasama ang ating mga mangangaral upang doon sila maturuan ng mga aral ng Diyos. Upang maginhawa mong magawa ang pag-akay o pagti-THM, ang pangangasiwa ng kabanal-banalang iglesia ay naghahanda ng mga paraan upang sa pasimula ay maipakilala mo ang iyong pananampalataya at makabahagi sa misyon. Ang ilan sa mga tulong na paraan upang makapag-akay ay ang mga sumusunod: mga radio programs, mga TV programs, Godward Magazine, Daily Reflection Booklet, social network, gaya ng official na website ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, YouTube channel, Facebook page at premiere. Muli, ipinapaalala kapatid, ang mga halimbawang nabanggit ay tulong ng mga paraan lamang.
Pagkatapos na mahikayat mo ang iyong kapwa na mapakinggan o mapanood ang ating mga programa sa radyo, telebisyon at social media, pagkatapos niyang mabasa ang ating mga babasahin, lubhang kailangan ang iyong tuloy-tuloy na pag-akay upang manampalataya siya hanggang sa siya ay mabautismuhan. Ang slogan na isang kapatid, isang bunga ay madalas nating maririnig sa ating mga tagapangasiwa. Ito ay paraan ng pagpapaalala sa atin ng ating mahalagang bahagi sa kabanal-banalang iglesia na mababasa natin sa 1 Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Dahil sa pagsunod ng mga nauna sa iyo at itinaguyod ang isang kapatid, isang bunga, natawag ka sa kabanal-banalang iglesia. Nakasalalay naman sa mga kamay mo, kapatid, ang kaligtasan at pagkatawag ng iba, lalo na ay ng mga kapamilya mo, mga kamag-anak at mga kakilala na hindi pa natin kapananampalataya. Dahil pang buong mundo ang scope ng ating misyon, ang ating gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi maitataguyod ng ministeryo ng pag-akay lamang ng bawat kapatid. Dahil dito, isinasagawa natin ang lalong malaking hakbang ng pangangaral, ang pagsusugo ng mga manggagawa sa iba't ibang dako at mga bansa na tinatawag na ministeryong Kampay Agila. Dahil maraming dako na sa Pilipinas ang nasuguan ng Kampay Agila at nagtagumpay, ang lalong malaking hamon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay nasa pagsusugo sa iba't ibang mga bansa. Ang malaking gugulin sa pagtataguyod ng Ministeryong Kampay Agila at ng iba pang hakbang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay naitataguyod ng kabanal-banalang iglesia dahil sa pagtatapat ng maraming kapatid sa doktrinang pag-iikapu, pagti-THP at pag-aabuloy. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong takdang pagkakatipong pagsamba ngayong ikalima ng Christian, araw po ng Adonai. Inaanyayahan ko po ng lahat ay magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ating ina, binabati ko po kayong lahat ng kapayapaan. Purihin ang kataas-taasang Diyos. Awitin po natin may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion.
Italaga at lalo pa nating ihanda ang ating pong mga sarili sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit sa mga likhawit ng pagtatalaga at pagsamba sa Panginoon. Awitin po natin ang likhawit ng taon na may pamagat na My God, You Are Wonderful at 2 bilang mula sa ating mga himno espiritual.
pasalamatan sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Sa buong mundo ating nang itanghal, siya'y hari mapagmahal. Sa paglalakbay, marami ang mararanasan, mga kalungkutan at kalubayan. Tuwing ay manindigan, ikaw ay di pababayaan. Sa puso mo ay ingatan ang katungkulan. Ika'y kanyang minamahal, ika'y pinagmamalasakitan sa iyong buong buhay. Sa lahat ng panahon ng iyong paglalakbay, siya'y Diyos na laging pumapatnubay. Hari ay ating pasalamatan sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Sa buong mundo ating nang itanghal, siya'y hari mapagmahal. Hari ay ating pasalamatan sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Sa buong mundo ating nang itanghal, siya'y hari mapagmahal.
sumpungan. Salamat kami ay hinirang, sinagip mo sa pagkahandusay. Salamat sa dugo mong banal, dugong naging katubusan sa aming kasalanan. Ang bayan ng katwiran, iyong tinubos, inialay ang buhay, dugo mo'y nagos, pinahirapan, ipinako sa krus, pinalingalaga ang pagiging Diyos. Alang-alang sa kawanan, tinugkog. Nasaan kaya kami kung di mo minahal? Anong paggawa kaya ang masusumpungan? Salamat kami ay hinirang, sinagip mo sa pagkahandusay. Salamat sa dugo mong banal, dugong naging katubusan sa aming kasalanan. Dugong banal, aming nakamtan, umawi sa aming mga kasalanan. Huwag nawang muli pang pahirapan ang amang sa aming lumalang. Ihayag ang iyong kadakilaan, ngayon bukas, saan man kailanman. Ngayon bukas, saan man kailanman. Sa bahagi ito, inaanyayahan ko po ang lahat na muling magsitayo. Atin pong aawitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok ang sugo ng kataas-taasang Diyos upang basahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang na isa sa mga presbitero ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang matandang kapatid na Gabriel, George Quirino. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos, sa pamamagitan ng Inang Iglesyang Kabanal-Banalan, Shalom po at kapayapaan po ang sumati. Narito po ang mga pangungusap o mga salita ng papuri at pasasalamat sa kataas-taasang Diyos, pinamagatang sambahin ng Panginoon sa kagandahan
ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon. Itanghalang kanyang banal na pangalan. Ihandog sa Panginoon ang kalwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag ang kanyang kalwalhatian sa mga bansa. Ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. O Panginoon, ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamangha-manghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyariang leon ay naging korderong handog. Ika'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasan Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matutuwa o matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpupuri sa Kanya. Alleluia sa kataas-taasan Diyos. Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus, ang tanging Diyos at tagapagligtas, siya'y darating upang hatulan ang sanglibutan sa katwiran at sa katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Magaganda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, magagpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Amen. At ngayon ay ating ilapit ang ating kalooban sa Panginoong Diyos para po sa ating pagsamba na ito at sa pamamagitan ng tinig na magmumula sa labi ng ating magiging kapatid na kasangkapan. Awitin po muna natin ang himno ng paghandog o ng pagdulog.
Ama namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, amang nangbigay sa amin ng buhay at pananampalataya. Ama, narito kami sa iyong banal na harapan. Muli kami dumadalangin, muli kami nagpapasalamat ng taos-pusong pagpapasalamat sa lahat ng patnubay, gabay, buhay at pananampalataya na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat sa amin. Panginoon, narito kami sa iyong banal na harapan. Muli po kaming dumadalangin. Muli kaming nagpapasalamat sa mabiyayang pinagkaloob mo sa amin na muli kaming makikinig ng iyong mga banal na aral. Naway Ama, hindi lang ito aming mapakinggan, kundi maitaos po sa aming puso at malakaran namin habang kami nabubuhay dito sa magulong sanlibutan. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, lalo na po sa aming mga katungkulan. Panginoon, naway Ama, patnubayan niyo po ang bawat sasabing napakagulo po ng sanlibutan. Naway Ama, hawakan niyo kami ng iyong pagpalang kamay. Magkusama, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Panginoon, muli kaming makikinig ng iyong mga banal na aral. Naway Ama, ito ay hindi lang namin mapakinggan, kundi malakaran namin habang kami nabubuhay dito sa magulong sanlibutan. Panginoon, patnubayan niyo po ang loob at labas ng itong bahay-sambahan upang sa ganun, Ama, maramdaman namin ang iyong mga banal na aral. Ganon din po, Ama, ang sugang kakasakapanin niyo po sa mga oras na to. Patnubayan niyo po siya at gabayan. Tulungan niyo po siya, Ama, at patnubayan. Ama, ganon din po ang aming mga kapatiran na hindi po namin nakasama sa mga oras na to. Kung meron po silang tinataglay na karamdaman, anumang hamon sa buhay, Panginoon, tulungan niyo po sila at gabayan upang sa ganon makasama namin sila, umaawit at bumupuri sa iyong banal na harapan. Panginoon, imid ang aking mga labi na sa isahin ang aming mga pangailangan. Ngunit Ama, alam niyo po ang lahat ng pangyayari. Kusama, tulungan mo kami at gabayan habang kami nabubuhay dito sa magulong sanlibutan. Ama, ang lahat pong ito'y magalang ko pong hinihiling sa iyong kataas-taasan, sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na isa po namin tagapagligtas. Amen. Ang bahagi po ito ay ang bahagi po ng pagpapaanyaya sa mga kapatid na mag-aalay ng mga pagpapasalamat at tagubilin sa Panginoon. Inaanyayahan ko po ang kapulungan na tumayo bilang pakikipagkaisa. Atin pong tanggapin ang matandang kapatid na Gabriel upang pangasiwaan ang pagpapasalamat at pagtatagubilin. Ngayon ay nasa tagpo tayo ng pasasalamat at pagtatagubilin sa Panginoon. Mapalad na mga kaluluwa na ngayon ay nakadlog. Formal nyo na pong ilapit sa Diyos ang inyong mga alay, ang mga handog. At pagkatapos ay ating sama-samang pakinggan, maging kasangkapan ang inyong lingkod na maging tinig na magpapailang lang ng inyong damdamin sa Panginoon na nagsasabing, aking iniibig ang Panginoon, sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at mga kahilingan. Sapagkat kanyang ikinining ang kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya, samantalang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin. Ang mga sakit ng libingan ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang mga kabagabagan at maraming kalungkutan, ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y tumawag sa pangalan ng Panginoon at aking sinabi, O Panginoon, nagmamakaawa ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Tininig ng Diyos ang aking panalangin sapagkat siya'y mapagbiyay at matuwid. Oo, ang Diyos ay maawain. Tinutulungan niya ang nagsisikap niyang anak. Sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ko sa kamatayan at iningatan niya ang aking mga paa sa pagkabuwal at ang aking mga mata sa pagluha. Sapagkat muli niyang pinasapit ako sa araw ng aking kapanganakan at pinagaling niya ako sa aking mga naging karamdaman. Pinagpala niya ako sa iba't ibang paraan ng aking buhay. Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, ano ang iahandog ko sa Panginoon? Aking ang kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa kanya't aking ihandog ang hain ng pasasalamat.
Sa Kanya'y ilalagak ko ang aking buong pagkakatiwala, siya'y aking paglilingkuran. Ako'y magbabanal at mananatili sa gitna ng buo niyang bayan sa makatwid bagay, sa bahay ng Diyos, na siyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Tayo po'y manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, hindi magkamayaw ang aming mga kalooban at walang pagsidla ng kaligayahan, sapagkat kami ay nakasumpong ng biyaya mula sa iyong kalooban. Pinagpala mo kami sa iba't ibang aspeto ng aming mga buhay, sa kabila ng aming mga kaliitan at kawalan ng kabuluhan. Kami ay mga anak mong nakasumpong ng biyaya sa iyo. Pinalawig mo ang aming mga buhay nang pinasapit mo kami sa araw na ng aming mga kapanganakan. Kami ay ngayon nagseselebra din ng pagkakatawag mo sa iglesia. Maging ang aming relasyon bilang mag-asawa, bilang pamilya, ay binasbasan mo, pinagpala mo, binayaan mo ng mga pangailangan sa buhay na ito upang kami ay makatagal, mag-survive sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. At lalong higit ay pinagpala mo kami sa aming mga ministeryo, sa aming mga pangangaral, sa aming pag-awit, sa aming mga gawain sa iglesia, sa kabila ng mga hamon na dumarating sa amin, dama namin ang iyong presensya sa pagbangon ng mga kasangkapan, mga kapatid namin at mga sitwasyon na kung saan ay nakita namin na nasa likod ng mga ito ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapasya para sa aming ikabubuti at ikasisiyan, ikalulugod ng aming mga kaluluwa. At bukod dito, o amang Diyos, kami ay haharap sa mga bagay na hindi pa namin nakikita ng malinaw. Ang araw ng bukas ay iguguhit pa lamang. Ang tadhana ay naghihintay para sa amin. Kaya sa pagkakataong ito ay lubos kaming nagkakatiwala, binibigay namin sa iyo ang aming mga palad. Tinatagubili namin sa iyo ang aming mga mithiin, mga nasaing sa buhay na ito. Kung mauuring mang ambisyon, ang aming paglago sa aming mga negosyo, ang aming pag-unlad sa aming pagtatrabaho, ang pagtaas ng antas o ang level ng aming mga edukasyon, at lalong-lalo na ang pag-unlad ng aming mga ministeryo, ang katatagan ng aming pamilya ay lubos naming ibinibigay sa iyo, pinagkakatiwala. Maging ang aming pangingibang bansa, paglalakbay, at marami pang iba na naghihintay sa aming mga magkakapatid. Tunay nga na ang kawalan ng katiyakan, ang mga uncertainties ay kinakaharap naming mga magkakapatid. Ngunit nananalig kami na ikaw ang Diyos na nangunguna sa amin. Ano man ang iyong pasya'y aming igagalang, batid namin na ang lahat ng iyong desisyon para sa amin, kung ito man ay aming hiling at hindi man agad na dumating sa amin, ang lahat ng ito'y sinasampalatayanan namin na ito'y batay sa iyong matalinong pagdidesisyon o pagpapasya para sa aming mga magkakapatid. Kaya sa iyong makapangyarihang kamay, pinagtatagubilin namin ang lahat-lahat, ang aming kalusugan, ang kapakanan din ng aming mga kaluluwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at gaya sa tinanggap na, ay aming sinasampalataya ng mangyayari para sa amin, sapagkat ito'y aming dalangin sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga giliw ko pong mga kapatid, tanggapin natin ang basbas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salitang ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo'y ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Higit na nga, ang kapayapaan ng puso sa mga paglilingkod sa dakilang hari, ganito niya kayo pinagpapala mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Tanggapin at pakinggan po natin ang mga kabataan at mga awit ng Zion mula sa sakop Nesya Lalawigan ng Rizal sa paghahandog ng haing likhawit na may pamagat na All the Glory to God.
Sumasampalataya po akong nakahanda na at nakatalaga na po tayong lahat para po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagkakatipon. Ating pong tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugo sa atin sa araw na ito, ang ating pong minamahal at ginagalang ang matandang kapatid na Gabriel. Salo pong muli mga kapatid. At ngayon ay magtungo na po tayo sa paksang aralin para po sa araw na ito, na ang petsa po ay ika-5 ng Christian o buwan ng Abril taong 2026. At ito'y bahagi ng ating pangkalahatang programa na pag-alaala sa mga hirap at sakit ng Panginoon. Nasa ikatlong yugto na po tayo. Nang unay ang Pasko ng Panginoon. Nagkatipon tayo sa iba't ibang mga dako upang ating tayo bu'y bumahagi sa tinapay at katas ng ubas na siyang kumakatawan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. At pagkatapos po nito ay ang pakikinig ng huling mga pangungusap ng Panginoon. At ngayon ay nandito na tayo, ang pag-alaala sa naging pagkabuhay ng Panginoon. At yun po ang mismong ating paksa. Ang aralin po natin para sa araw na ito, alalahanin natin ang Panginoong Kristo Jesus na namatay at muling nabuhay. Alalahanin natin ang Panginoong Kristo Jesus na namatay at muling nabuhay. Ang araw na ito ay kabahagi natin, kashare natin ng nauuring mga Kristiyano. Bagamat alam natin ang Kristiyano sa Biblia ay eksklusibo sa talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang Kristyanismo ngayon ay inaalala din nila ito at ito'y pinamagatang Easter or Easter Sunday, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo Jesus. Alam niyo po mga kapatid, tayong mga tao na nilikha ng Diyos ay naiiba, natatangi sa lahat ng kanyang mga nilalang. Binigyan niya tayo ng mga pagkaunawa at ang kakayanan na tayo po ay magtago o mag-imbak ng mga alaala o memories sa ating mga pag-iisip. Hindi gaya ng iba, gaya ng mga hayop. Oo, sila man ay merong nauuring brains or utak. Sila po ay limitado, hindi gaya natin na we really can sustain memories. Kaya nating magsustina ng mga alaala. At ang mga alaala na ito ay talagang pinapahalaga natin, especially mga good memories. Mga kapatid, na ito ay minsan sinusulat natin o sa may kakayanan pa na talagang maganda pa ang ating memorya, we recall, binabalik tanaw natin ang mga alaala nung nakalipas, especially kung ito po ay may kinalaman sa mga namayapa nating mga mahal sa buhay. We try to remember them. Ayaw natin silang nakalilimutan sa ating mga alaala. Sariwa man o matagal na po silang pumanaw, ay sinisikap po, tradisyon po yan ng tao na maalala po natin ang mga patay. Mga kapatid, sa ganang atin na mga Kristiyano, syempre, ang pag-alaala natin ay sa kanila na nangamatay, ay naalala natin tanging kanilang pag-ibig, ang kanilang mga kaalaman, mga binahagi nilang kabayanihan sa atin. At syempre, yung impact, yung epekto ng kanilang presensya sa buhay nating mga magkakapatid. Lalo na kung tayo yung mga bata pa, ang formative years natin ay nakabatay, bumabase po ito sa ating mga magulang. Kung nawala ng ating mga magulang, naalala natin sila na sa mga unang hakbang natin, pagkamulat natin ng ating mga mata sa mundo ito, sila ang una nating nakita, ang tinig nila ang una nating naririnig. At ang alaala sa kanila ay siyang kumakapit sa ating mga magkakapatid. O maraming tao, hindi lamang mga magulang natin ang inaalala natin. Mga bantog o hindi man bantog na mga tao, basta sila'y nagkaroon ng indelible mark, nag-iwan ng marka sa atin, mga magkakapatid. Kaya nga, sila ay naalala natin sa pamamagitan ng pagbabangon o pagtitindig ng mga struktura. Ang tawag po ay memorials. O, mga kapatid, yung pong mga nakikita nating para sa mga presidente, para sa mga events, kahit na events historical events sa history nga ng isang
bansa ay nilalagyan nila ng markers o ng memorials nga. Mga kapatid, dahil napaka-importanting magbalik tanaw sa nakalipas, lalo na sa mga iniwan tayo, naulila tayo sa kanilang mga presensya. Di ba? Ang iba nga, yung kanilang dibuho, ang kanilang sining, ang kanilang mga gawa, yung works of art nila, maging ang kanilang quotations, yun yung binubuhay natin, naalala natin. Di ba? Pag nagtitipon pa tayo, sinasabi natin, ito sinabi ng tatay ko, di ba? May mga lessons in life. Ito sabi ni Lola. At maging yung ginawa nilang, limbawa, artwork. Pinipreserve po natin yan, mga kapatid. At dahil nga dyan, gusto natin, they are forever living in our hearts sa pamamagitan ng paglalagay ng larawan, di ba? Nila, yung mga pictures nila of old, nilalagay po natin sa mga prominenteng lugar sa ating tahanan. At hindi lamang po yan, yung sinasabi nga nating mga bayani, nilalagay yan sa memorial walls or markers. Talagang sinisiguro nila, di ba? Merong pader ng mga bayani. Sa Estados Unidos, merong ganyan, Wall of Heroes. Sa Pilipinas, may ganyan din. Sa mga libingan ay nilalagay, lalo na libingan ng mga sundalo. Mga minamahal ko pong mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang dapat nating maalala ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo Jesus, kundi lalong higit sa lahat ay maalala din natin ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang resurrection sa isang katawan na maluwalhati. Kaya nga, mga giliw ko pong mga kapatid, isang utos na dapat ay alalahanin nga natin ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay. Kaya pasimulan po natin ang ating aralin sa pamamagitan ng mga katanong ito. Saan nakabatay ang ating aral o doktrina ng kabanal-banalang iglesia tungkol sa pag-alaala sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo Jesus? Basahin po natin ang unang Timoteo 2:8. Ang wika po ni Apostol Pablo, alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay sa mga patay na sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Ayan, klaro naman po mga kapatid. Ito'y batay sa pahayag ni Apostol Pablo na sabi po niya, ibatay sa ebanghelyo according to the gospel. Dapat ay inaalala itong regular. Mga kapatid, kung tayo mga tao, naalala natin mga namatay, kay Kristo iba. Ang pagkamatay niya sa laman ay may karugtong. Ang kasunod agad na nangyari after 3 days ay ang muli niyang pagkabuhay. Kaya sabi ni Pablo, gawin nating maalala na tuloy-tuloy habang tayo'y pinagkakalooban ng buhay, alalahanin natin ang kanyang hirap at sakit, alalahanin natin ang kanyang pagkamatay at ang kanyang resurreksyon. Ngayon, ano po ang prinsipyo na gumugobyerno, ika nga, sa paniniwalang ito na itong alaala tungkol kay Kristo ay dapat na mamalagi sa ating mga magkakapatid? Hindi po pwedeng lilipas ang panahon, lilipas ang ilang mga henerasyon na ito po ay parang ordinaryo na lamang at kakalimutan na lang nating mga magkakapatid. Ano po ang wika ni Apostol Pablo nang lihaman niya ang mga kapatid na Ebreo 13:7-8? Alalahanin ninyo ang inyong mga pinuno na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa paggunita ninyo sa wakas ng kanilang pamumuhay, ay tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon, oo, magpakailanman. Alalahanin natin ang nagkaroon ng pagpupuno sa atin. So it's a general na o isang pangkalahatang panawagan ni Apostol Pablo. Alalahanin natin those who had the opportunity to lead us. Sila na naging leaders natin, spiritual leaders, church leaders. Sila na mga nangagsalita sa atin, nangusap ng mga salita ng Diyos, words of wisdom. Na, kaya nga binanggit dun sa 8, si Kristo. Pangunahin sa lahat ng mga naging tagapagturo natin,
Walang iba kundi si Kristo, ang guro natin, dakil ng guro natin, na sa pagdidili-dili, ibig sabihin, pagre-reflect, pagsusuri sa kanilang wakas ng kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, mga hakbang na ginawa nila patungo sa kawakasan ng kanilang buhay, ay marapat anya nating tularan. Yung halimbawang iniwanan niya sa atin, na siyang pinamagatang kahapon, ngayon, at siyang bukas natin. Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo na magkakarugtong? Kasi nga, marahil ay sa tao, pagka namatay na ang ating kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, tapos na. Ika nga tapos na rin siyang maghusap sa atin. Tapos na siyang magsalita. Probably, yun na nga, ang nagsasalita na lang ay ang kanyang alaala. Pero wala nang dagdag. Ika nga, hindi na ito madaragdagan pa. Iba yung kay Kristo. Kaya nga, may kasamang resurrection o pagkabuhay na inaalala natin. Sapagkat ang Panginoon ay namalagi sa atin noong pa man na hindi pa siya nagkakatawang tao, mga kapatid, ay gumagabay na siya sa sangkatauhan, sa atin, na mga magkakapatid. Ngayon ay nandito naman siya sa ating kasalukuyan. Ano ba yung kasalukuyan natin? Our present, our now. Ang kasalukuyan po kasi natin, syempre nasusukat yan ng oras, ng araw, ng taon. Mga kapatid, yun yung time-bound, ika nga, nasusukat ng panahon o ng oras, ng araw at ng taon. Nandito rin si Kristo. Nandito siya sa ating mga magkakapatid. Kahit na doon sa peryodo na yon ay namatay siya sa laman, mga kapatid, gayon man ay muli siyang nabuhay at sa kanyang pagkabuhay ay umakyat siya sa langit, hindi totally ay nilisan niya na ang pananagutan. Ang responsableng tayo ay gabayan niyang mga magkakapatid. Tuloy-tuloy po yan. At ang pangako ay tuloy-tuloy hanggang magpakailanman. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. So ang prinsipyong gumugobyerno, ika nga, sa bagay na dapat nating sinasampalatayan ng mga magkakapatid, ay ang turo nga, yan, ang turo nga na sila na nagkaroon ng pagpupuno, leadership sa atin, it's only natural, normal na let us remember them. As much as we remember our parents, nire-remember natin sila dahil sila yung pangunahing nagkaroon ng pamumuno sa atin. Let us remember Christ. Alalahanin natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. So, ano ang napakahalagang bagay na ating inaalala? Yan. Dito pala mas applicable yung katanungan ito. Ano ang napakahalagang bagay na ating inaalala tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ibig sabihin, ano ho ba talagang pinaka-focus? Higit pa sa kaalamang siya'y namatay, nagsakripisyo at nabuhay na maguli. Ano po yung ikangay prinsipyo, aspetong nasa likod nitong naging gampanin niya sa ating mga tao, sa ating mga magkakapatid? Ang wika ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Roma, 5 at 8, tatapat ipinakikilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil po sa atin. Alalahanin natin kung gaano kadakilang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat nang tayo'y mga makasalanan pa. Lalo na yun, nasa estado tayo we are in a state of sin. Nasa estado tayo ng kasalanan. Mga kapatid, bagamat tayo ay sabihin natin nauuring kilala sa lipunan, mayaman, may kakayanan sa buhay, pero we are in a state of sin. Nasa kalagayan o estado ng pagiging makasalanan. Whether we like it or not, o accept it, or decline, or reject it, ang realidad ay tayo po ay nasa isang sitwasyong walang kabuluhan. Mga minamahal ko pong mga kapatid. Kaya dito, pinakilala niya ang kanyang pag-ibig. Nasa kabila po ng ating gayong sitwasyon, mga kapatid, tayo ay pinag-ukulan niya ng atensyon, pinag-ukulan niya ng kanyang sakripisyo. Sa totoo lang, bilang Diyos ay pwede naman niyang hindi gawin to.
na magkatawang tao. Ay sa kanyang pagkakatawang tao, siyempre kasama po niya ng pagkagutom, pagkauhaw, ang pagkaantok, mai-experience, mararanasan ng gaya ng ini-experience ng tao. Pero yun po hindi inalintanan ng Diyos na si Kristo. Sabi ni Apostol Pedro, sinabi niya, hindi niya inalintanan ito. Gaya ng sabi din ni Apostol Pablo. He ignored this fact, mga kapatid, para sa kapakanan natin. And this shows, nagpapatunay na siya po ay naghayag ng kanyang pag-ibig o pagmamahal sa ating kanyang kinalulugdan na mga magkakapatid. So wala nang hihigit pang dakila sa pagmamahal na ito na ialay ang kanyang sarili para sa atin. So tingnan natin na, focus tayo po doon, mga kapatid. Magbigay din po tayo doon. Kasama yan sa memories or remembering the memories of Christ. Ang dakilang pag-ibig na ginawa niya sa ating mga magkakapatid. Dahil dito, ano po ang naging bunga ng di matatawarang gawa na ito ng Panginoon at paano ito ganap na ipinaliwanag ng Biblia? Sabi po ni Propeta Isaias sa kanyang 38 at 17. Ang wika po'y ganito, narito, sa ikabubuti ko'y nagkaroon ako ng malaking kapighatian. Ngunit inibig mo ang aking kaluluwa sa hukay ng kapahamakan, sapagkat iyong inilaglag sa iyong likuran ang lahat kong kasalanan. Naalala ko po yung mga talatang to nung nabubuhay pa ang ating MP ni Isaiah. Parang isang bola na in full might, ika nga sa buong kalakasan ng Diyos ang kasalanan natin ay initsa niya sa kanyang likuran. Talagang ibinato niya na there is no turning back, ika nga kakalimutan niya ang lahat ng ito. Na totoo, ito ang nangyayari sa atin at nangyari nga nang ibigay niya ang kanyang buhay, ibuwis ang kanyang buhay para sa ating mga magkakapatid. Yes, mga kapatid, pinili ng Diyos na tayo po ay sagipin, hanguin sa lungaw ng pagkapahamak. Yun yung hukay, malalim na hukay ng pagkapahamak. Parang bottomless pit, an abyss, na walang napakalalim, hindi mo makikita kung gaano ito kalalim. Doon tayo hinango ng ating Panginoon. Hindi natin kaya sa ganang sarili natin ng humango o makaakyat, makahulagpos sa ganong sitwasyon, mga kapatid. Ngunit nangyari ito, hinanapan ng Diyos ng paraan upang tayo po ay makaakyat mula po sa kinasadlakan nating kumunoy, ika nga. Upang tayo na walang kabuluhan ay maging makabuluhan. Makabuluhan, mahalaga sa kanyang paningin dahil tayo ay nilibiran, tayo ay sinakop ng kanyang dugo. Mga gili ko pong mga kapatid. At gaya ng sabi ko nga, yung kasalanan natin, although nagkakamali pa rin tayo at nagkakasala, hindi na ho binilang yan. Totally erased. Ika nga. Parang hindi umiral, parang hindi nangyari na tayo nagkasala sa ginawang ito ng Panginoon. Hindi gaya ng tao na parang on paper lang, sa papel lang sinusulat ang pagpapatawad. Mga kapatid, halimbawa, pagpapatawad sa utang, pero nagkakaroon pa rin ng grudge. Ika nga, merong saloobin na hindi niya napatatawad. Ibahin natin ang Diyos, ibahin natin si Kristo. One-time offer ang ginawa ng Panginoon sa total na ikapagpapatawad natin. Ginawa niya ito para sa ating mga magkakapatid. Dahil sa pag-ibig niya sa ating kaluluwa, hinango niya tayo sa hukay. Gaano kahalaga ang ating pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus na namatay at muling binuhay. So dito, very significant itong tanong na ito kasi marami hong issue tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pagdududa, pag-aalinlangan, pagkukwestiyon kung ito nga ba'y nangyari o hindi. Ano bang epekto nito kung ito ay pagdududahan natin? O ano naman ang epekto nito, resulta nito, kung tayo po ay
ganap na yayakap sa pananampalatayang ito. Mga giliw ko pong mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, sa liham niya sa mga kapatid sa Thessalonica, basahin po natin sa Tagalog Popular Version. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Given. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin, sa papawirin ang Panginoon sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Ito. Sa pagsampalataya natin, nagbibigay ito sa atin ng matibay na pag-asa na kung dumating man ang panahon ng ating pagpanaw o kamatayan sa laman, nananalig tayong muli tayong bubuhayin ng Diyos sa Kanyang muling pagparito. Makakapiling natin siya magpakailanman. Ang kasulatan ay nagtuturo sa atin ng hanay ng pananampalataya na iba talaga sa maraming tao. Mga kapatid, siyempre, lahat tayo, mauri, kahit tayo mga Kristiyano, natatakot tayo sa kamatayan. All of us are afraid of death, mga kapatid. Pero how do we cope? Yun ang layunin ng ating mga aralin. Paano tayo makapag-a-adjust? Paano tayo mapapawian nga ng pagkatakot? Mga kapatid, nandun pa rin ang takot, pero we still survive. Nagtutuloy-tuloy tayo. Mga kapatid, ito'y bunga ng ating pananampalataya. Diba, mga tao nga, naghahanap ng paraan, paano nila mapapalawig ang buhay. Kung pwede nga, tumuklas ng mga bagay para tuloy-tuloy ang buhay. Ika nga, kung ang katawang ito ay talagang hindi mapipigilang mabulok, mamatay. Di ba? May mga science fiction na nagsasuggest na ang consciousness niya ay mai-transfer sa sariwang katawan. Di ba? May mga ganun eh. Iniisip lang ng tao ang iba't ibang mga konseptong ito, mga kapatid. Pero siyempre, hindi mapipigilan ang kamatayan, mga kapatid. Pero sa pananampalatayang ito, hindi pinuputol yung kwento tungkol sa iyo. Ika nga, your story doesn't end in your death. Mga kapatid, it lives on. Sapagkat binigyan tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay, sa pagsampalataya natin. Mga kapatid, na kung paano nangyari kay Kristo, mga kapatid, ay mangyayari din sa atin. Ang kaibahan, siyempre, malinaw po ito, mga kapatid, ay ang pagkabuhay nito ay perpekto. Hindi na gaya nung ngayon ay siyang suot nating katawang lupa na subject pa rin o bilad pa rin ito sa sakit, sa pagkagutom at siyempre mamamatay. Sa pagkabuhay na yaon, dinescribe nga dito ni Apostol Pablo yung tanong kasi ng mga tao, hindi naman tayo eventually lahat mamamatay. Pero lahat pwedeng mamatay. Ibig sabihin, pagdating ni Kristo, may abuting buhay. Mauna ba tayong buhay? Una-unahan ba yan? Sabi, kinalaro ni Apostol Pablo, hindi naman tayo mauna kung tayong pinalad na buhay. Sila na nangamatay, bubuhayin muli. Tayo naman, na aabuting buhay, ay papalitan lamang. We will simply be replaced with a celestial body, ika nga. Heavenly body. Pagtitipunin sa papawirin, yun ang gamit na termino sa wikang Tagalog, popular version, wikang gamit dito, sa papawirin. Mga giliw ko pong mga kapatid. Kaya i-address din natin ang pagdududa tungkol dito.
Kasi marami ang nagdududa talaga. Nangyari ba talaga yan? Marami tayong mababasa, mapapanood sa social media, sa internet tungkol sa pagbibigay duda, pag-aalinlangan kung nangyari ba talaga ang pagkamatay. O more so, lalo na kung talagang may Kristo noon. Historical evidence proves, historical evidences prove na umiral talaga si Kristo. Yung mga nagsasalimbay ang mga argumento, syempre, sasabihin nila dahil they simply refuse. Ayaw lang kasi talaga nilang maniwala. Pero hindi po pwede na ang ayaw manaig kasi merong concrete na ebidensya na umiral si Kristo at maging ang kanyang pagkabuhay ay nangyari. Merong ebidensya din na historical outside the Bible, may nagpapatunay niya kahit yung mga historians, Jewish historians, mga kapatid. Yung iba kasi naniniwala sa kapakanan lamang, wala naman siguro mawawala sa akin. Yan ang pananaw na iba. Wala naman siguro mawawala kung maniwala ako dyan. Pag naniwala ako, kasama ako dyan sa bubuhayang maguli. That should not be the case. Hindi po yan ang dapat na level ng pagsampalataya sa pagkabuhay na maguli. Kinakailangan, sampalatayanan talaga natin ito. Sampalatayanan buo. Hindi dahil baka sakali, baka naman akong maiwan kung hindi ko sasampalatayanan. Ika nga'y para sa'yo, it's a choice. Mga kapatid, yes, it is still a choice sapagkat ang pananampalataya ay dapat ginagawa ng malayang pagpapasyabuhat sa'yo, manggagaling sa ating mga magkakapatid. Kaya sana maintindihan natin ang bagay nito na pagka tayo po ay binuhay nga, ang pagkabuhay na ito ayon sa Biblia, ayon din sa accounts o mga nakasaksi, pagkabuhay na iba, sapagkat minsan lang nangyari ito. May nagsasabing nauna naman daw ang pagkabuhay ng iba, gaya ng himalang ginawa ni Kristo nang binuhay uli si Lazaro. Ano yun? Minauna kay Kristo na pagkabuhay na maguli. Nagtahimik ang Biblia tungkol kay Lazaro. Hindi na sinaysay na siya po ay binuhay, sa paraang taglay niya ang maluwalhating katawan na para na sa langit. Wala hong mensyong ganun. It was simply isang pagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo, kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang bumuhay. Might as well talagang ito tinuturing na clinically dead, dahil nakalibik na. Pero nabuhay. So may chance na na-resuscitate lang siya, binuhay muli ng Diyos ni Kristo. Pero hindi ito yung talagang pagkabuhay na maguli para sa kaluwalhatian. Sampalatayanan natin ito, mga minamahal ko pong mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, sundin natin ang kanyang ehemplo, kanyang iniwang halimbawa para sa ating mga magkakapatid. Na kung paanong nangyari ito sa kanya, sa pagsunod natin sa kanya, dinaanan niya yung mga hirap, mga sakit. Gayon din tayo. Maging ready tayo, maging handa tayong harapin ang lahat ng ito, ang hamon, challenges in life. Mga hamon sa pananampalataya, and eventually nakita natin, nangyari kay Kristo, mangyayari din sa atin. After His death, He was resurrected. Kung paano nangyari sa Kanya, yung pattern na pattern ng pananampalataya, mangyayari din ito sa ating mga magkakapatid. Ano ang pagtitiyak ng Panginoon na ito nga'y mangyayari? Wag sana mangyari sa atin na ang pananampalataya ito'y matulad tayo sa iba. Mga kapatid, hindi po ito mangyayari ba o hindi na sitwasyon. It may or may not happen, mga kapatid. Hindi. Ito'y tiyak na mangyayari. Nauna si Kristo bilang pangunahing bunga ng mga nabuhay na maguli pagkatapos ay tayo. Kaya ano ang pagtitiyak na ito ng Biblia tungkol sa bagay nito na ito'y mangyayari? Basahin po natin ang wika, ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang talata po'y 11 at 25 o 25. Basahin po natin sa Revised Tagalog
Popular Version. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay. Deklarasyon ni Kristo, ako ang nagbibigay buhay. I am the life giver. At muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ayan. Ayon sa pangakot salita ng Panginoong Kristo Jesus, sabi niya, ako ang nagbibigay buhay. So, there's no room for doubt. Wala nang puwang para tayo magduda. Sinabi na ni Kristo, garantiya ang kanyang salita. I am the life giver. Ako ang nagbibigay buhay. And of course, ako ang pwedeng manauli ng buhay kahit ka mamatay. Oh, klaro yun, mga kapatid. Kaya anong banal na mensahe ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ano ang leksyon nito para sa atin? Ang ikangay ibig na mensahe na maiwan sa ating mga magkakapatid na hindi dapat ituring itong isang ordinaryo. Gaya ng maraming naging aralin natin sa iglesia, ito'y isa sa pinakamahalaga na dapat ay laging sariwa sa ating mga magkakapatid. Basahin po natin ang Apokalipsis 2:10 sa Revised Tagalog Popular Version. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablong ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Mga kapatid, eto. Napakasimple ng mga pangungusap ng naging revelator na si San Juan. Mga kapatid, sabi, ang diwa nito, huwag anya tayong matakot. Sa halip ay matapang nating harapin ang mga pag-uusig, tiisin natin ang mga pagsubok, manatili tayong tapat hanggang kamatayan upang makamit natin ang gantimpalang korona ng buhay. Sinasabi po yung huwag kang matakot, hindi ibig sabihin ikontrolado natin ang takot. Bilang tao, mga kapatid, natural na tayo po natatakot. Dinadatnan tayo ng takot kahit na sino mang pinakamalakas, pinakamatipuno sa larangan ng labanan, halimbawa sa paligsahan, palakasan sa sports, mga kapatid, bakbakan ng sakitan, halimbawa ng boxing, ng mixed martial arts, kahit na sila'y may angas kung magpakita bago ang labanan, mga kapatid, hindi mo maaalis na natural kasi na nagpuproduce ang tao, gumagawa ang tao ng mga bagay para tayo po, yung katawan natin, nakararanas tayo ng excitement, ng pagkatakot. Imposible po na may taong walang takot. Kaya sinabi naman ito, sa bate ng ating aralin, hindi sinasabi na, uy, duwag ka ba? Huwag kang matakot. Hindi po ang iyon ang ibig sabihin. Ito'y words of encouragement. You may experience mo pa rin. Ikaw'y makararanas pa rin, mararamdaman mo pa rin ang takot, mga kapatid. Pero titindig ka pa rin. Magkakaroon ka ng courage, makatitindig ka pa rin dahil sumasampalataya ka. Alam mong wasto ang sinampalatayanan mo. Alam mong si Kristo'y hindi ka papayain sa iyong pananampalataya kahit na nangangatog ka sa takot, na ninenervyos ka. Pero alam mo, mangyayari ang pangako ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, expect the expected. Sinabi niya, expect nyo na. Bilang mananampalataya kay Kristo, as far as itong na-experience niya, nagsabi siya ng tungkol sa virtues, righteousness, mga katwiran, yung panahon ng kanyang ministeryo, pangangaral. Mga kapatid, kayo kasi, ginagaya natin si Kristo, ang kanyang uri ng pamumuhay. Kahit tayo nagkakabisala minsan, nalilisat sa ating pagiging mabuting tao, sa ating kabanalan. Pero nagpipili tayo. Mga kapatid, darating ang panahon, hindi ito ma-appreciate ng ibang tao. At gagawa ng paraan ng diablo, sabi nga, sa kanyang pagkilos na talagang tatargetin ay tayo.
Ang kanyang pakay ay ang kapinsalaan natin sapagkat ang kapinsalaan natin ay isang paghihiganti sa Diyos. Hurting us, ika nga, is like hurting God because He hates God. Of course, He hates us. Pero anong sabi, mga kapatid? Be strong, be brave. Again, kung tayo nakakaramdam ng pagkatakot, mga kapatid, laging mong isipin, alalahanin ang ginawa ni Kristo, hinarap niya ang kanyang detractors, hinarap niya ang kanyang enemies, mga kapatid. And He came out triumphant. Napatay siya, talagang pinatay siya, napatay siya. And yet, ang kamatayan niya ay hindi katalunan, kundi ito ay tagumpay, di ba? Dahil pagkatapos ng kanyang kamatayan, at muli siyang nabuhay, anong sabi? Dinaig ko ang kamatayan. Ang tibo, the sting of death is no more. Wala na epekto. Ika nga, napatay mo ko Pero after this, it will be replaced. My body, my mortal body will be replaced by an immortal one. An incorruptible one. Kapapalitan ng isang katawang wala ng pagkasira. So, nasaan ang pagkatalo dun? Nasaan ang dapat na alalahanin natin? Mga giliw ko pong mga kapatid. Yung sabi niyo yung gantimpalang corona, the crown of life na naghihintay sa atin. Hindi ito isang deception na parang, sige, magtiis kayo. May iba-iba tayo paraan ng dinaranas ng tiisin. Ang importante, yung general na panawagan sa atin. Kung ano man ang naranasan mo ngayon, tiis tayo. Pinapayagan ng Diyos lahat yan, mga kapatid, para sa ikabubuti din natin, ika-i-improve ng ating pagkatao, and syempre, paglago, pagtaas ng level ng ating pananampalataya. Ano ang dapat na maging pangkalahatang paninindigan nating mga magkakapatid hinggil po sa bagay na ito? Sapagkat, gaya nga nasabi kanina, kakaharapin natin ng maraming mga pagsubok, hamon sa ating pananampalataya. Ngayon ay pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, 1:20. Ayon sa aking pananabik at pag-asa, na sa anumang paraan ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati ay gayon din naman ngayon. Si Kristo ay dadakilain sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Ganito ang mindset ng isang lingkod na may tapat, matwid na pagkakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang matwid at tamang perspektiba niya sa naging hirap at sakit ng Panginoon, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Siya po ay nanindigan ng hawakan na hindi siya magiging frustrated, hindi siya mapapahiya. At tinaglay niya ang katapangan, ang courage, yung bravery na humarap sa anumang mga bagay at nagkaroon siya ng isang pangkalahatang motto, paninindigan na kung saan ay sinabi niya na si Kristo ay mabubuhay, mahayag sa kanyang katawan, sa buhay na ito at maging sa kamatayan. Mga minamahal ko pong mga kapatid, yan po ang dapat na maging paninindigan natin. Yan ang dapat laging sariwa sa ating isip na kung ano man ang sitwasyon, we have Christ in us, He will magnify us, siya ang nabubuhay sa atin, oo, namatay sa laman, yung resurrection, yung muli niyang pagkabuhay, mga kapatid, ay hindi lamang isang event noon, kundi isang event na continuous, tuloy-tuloy na nangyayari. Buhay siya sa ating buhay na mga magkapatid. Kaya tayo, yan din ang dapat na maging deklarasyon natin. Si Kristo, namatay, oo, nabubuhay siya magpahanggang ngayon sa ating katawan, sa ating pagkatao. Kaya ano ngayon ang dapat napakatandaan natin? Dahil sabi, alalahanin natin. Ano ba yung paksa? Alalahanin natin. Ibig sabihin, let's celebrate it. How do we celebrate the death and the resurrection of Christ? Gagayahin ba natin ang iba? Paano ba sila mag-celebrate? Merong magharbong mga selebrasyon. Meron silang
mga worship services na madaling araw kasi nga sasambulat ang liwanag, sasabayan ito ng kanilang pagsamba o simba. May ganyan mga kapatid. Dahil ginagaya nila yung si Kristo, iniaakma nila sa araw, the sun, mga kapatid. Kaya nga sa Biblia may ganyang pagsamba sa araw. Yun ay may pahalata ng paganismo. Hindi po dapat gayon. Kaya yung iba, di ba, may ganyan na pagsiselebra ng Easter. They do, tatapatin ko po kayo, they do early morning mass. Mga kapatid, yung pagbubukang liwayway, sinasabay sa pagsikat ng araw. Mga kapatid, hindi natin gagawin yun. Bagamat tayo po, pwede natin gawin ang madaling araw na pagsamba. Hindi masama yung madaling araw, pero to associate Christ and His resurrection, isasama ang pagkabuhay niya sa pagsamba sa araw, doon nagkakamali. At iba pa, yung popular. Ano yung popular? Yung Easter eggs hunt o Easter egg hunt. Yung mga kinulayang itlog, nilaga. Pinapahanap sa mga bata, may patimpalak, kung pa-contest dyan. At sinasamahan pa ng kuneho ng Easter o yung Easter bunny. Mga kapatid, sila po yun. Kung hinahalo nila yon sa Christian tradition, mga kapatid, yun po'y may bahid ng paganismo. That's not how we should remember Christ, His death and His resurrection. Ang wasto, mga kapatid, ay mamalagi ito na sariwa sa atin. Paano ba nagiging sariwa? Matatapos ang araw na ito, lilipas ang mga panahon, makakalimutan na naman natin. Gumawa tayo ng effort ng ating pagkilos na ito'y laging sariwa nga sa atin. Mga kapatid, i-immortalize natin talaga na ito si Kristo. Ito ang kanyang naging sakripisyo para sa atin. Pwede naman na tayo ang mismong ipako sa krus. Pwede naman na tayo ang mismong dumaan sa mga hinagpis. Pwedeng tayo mismong ang putungan ng korona ng tinik o ang pagpinagpapalo sa likod hanggang masugatan, maglabasan ng laman sa ating katawan. Mga kapatid, hindi pinayagan ng Diyos yun. Inari niya siyang gumawa. Ang pagkabuhay ay marahil isang konsepto lang na pagtatalunan hanggang ngayon, isang filosofiya o prinsipyo, pero ito'y isang totoong nangyari. Mga kapatid, para sa atin, hindi ito isang imahinasyon mangyayari sa atin. Kaya tayo na, mga giliw ko pong mga kapatid, at tanggapin natin ang pagpapala. Ang pagpapala, hindi lamang sa darating, kundi kahit dito sa buhay na ito. While we are still here, living our mortal lives, bibiyayaan tayo ng ating Panginoon ng pangangailangan natin because He is God, our provider. He will provide for us. Matatagalan natin ang krisis na ito. Krisis ng oil, krisis ng gyera, krisis na kahit personal, lahat yan malalagpasan natin because we are in the church which is purchased by His blood. Gawa 20:28. Mga kapatid, at tayo ay pagpapalay ng Panginoon as long as ipinagkikipaglaban natin, pinaninindigan natin ang most holy faith. Yes, my brothers and sisters, opo mga kapatid, ito ang ating banalang pananampalataya, ipagpala sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Ama naming Diyos, pinakamakapangyarihan ka sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa aming napakinggan sa pagkakataon po ito.
muli po ay sumariwa sa aming mga isipan ang iyong sakripisyo na nagbigay sa amin ng pag-ibig at pag-asa at nakapagdulot ng kalakasan sa aming mga paglilingkod. Ama, ang panampalataya ito ay nagdulot sa amin ng matibay na pag-asa upang mapagpatuloy aming mga laang ministeryo at pagsikapan pa na mapaglingkod sa kapatid na kami ay namamag-asa na ang mga gawang ito ay mapagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan na pinangako nyo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sa mensahe na aming napakinggan. Pagpala niyo po sa bawat sa amin na pagbigay po sa amin ng kalakasan upang patuloy pong pagsikapan ang aming mga gampanin upang ang lahat po ng aming gawa ay magbigay ng kapurihan sa inyong malinis at marangal na pangalan. Ama, dinadalain po namin ang abuluyan na aming pinagkaloob. Lakipan niyo po ng banal na bendisyon upang magamit po ng kasangkapang pangasiwaan sa patuloy pong pagpapalaganap ng inyong iglesia. Ama, ito po aming sisamo at dinadalangin sa pangalan po ng Diyos, Kristo Jesus, ito po nag-isa namin tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng kataas-taasang Diyos sa araw na ito ng ating pagsamba o pagkakatipong pagsamba. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid. Ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya'y magkatawang tao sa paghalang Kristo Jesus. Ang pakikipisa ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang ipagpala sa ating lahat na mga magkakapatid na nasa pagkakatibong ito mula ngayon at magpakilan kailanman. Amen. Sumaatin po ang kapayapaan. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang mga salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa. Magalak sa Panginoon.